Pumasok na kaagad si Wallace sa loob ng opisina ni Marvin, at nakita niya itong nakaupo sa kanyang swivel chair, at nagtitipo sa kanyang cellphone, nahuli niya pa itong nakangiti. Tama nga ang sabi ng mga nurse na maligno ka na nga. Nagangat naman ng tingin si Marvin, at sinamon niya ng tingin ang kanyang pinsan. Umupo naman si Wallace sa harap nito. Ano bro, nasabi mo na ba? Nakangising baling niya kay Marvin. Yes, I told her everything. Sumandal naman si Marvin sa kanyang swivel chair, at hinarap si Wallace. Kung hindi ka pa namin babwaisetan ni Rocco, wala ka talagang balak magtapat sa kanya. Wallace, may balak naman ako, dapat nga ngayon ako pupunta sa kanila, ang kaso dahil sa kagagawan nyo. Pinutol ni Wallace ang susunod niyang sasabihin at nagsalita. Dahil sa kagagawan namin napaganda ang plano mo, right? Saad ni Wallace na may halong nakakalokong ngiti. Bumantong hininga naman si Marvin. Saan mo pala siya dinala kagabi? Hindi pa rin naaalis kay Wallace ang ngisi nito. Sa kondo ko. And then? What do you mean and then? I mean, ano pang ginawa nyo? Kumain syempre at natulog, yun lang. May halong inis na sagot niya sa pinsan, alam kasi niya ang ibig nitong sabihin. Hindi ka man lang nagpaputok. Nanlaki naman ang mata ni Marvin sa sinabi ni Wallace. Kahit kailan talaga hindi matinong kausap ang pinsan niya, at tuwang-tuwa pa siya kapag inaasar siya. What? Diyos ko Marvin, need mo yata ng seminar. Tigilan mo ako Wallace. Hindi ako katulad mo. Marvin, mahal mo naman si Maybelline, at isa pa kailangan mong pagpawisan. Hindi na mapigilan ni Wallace ang humagalpak ng tawa, dahil sa reaksyon ni Marvin. Alam mo pareho kayo ni Maybelline, tawang-tawa kayo pag inaasar ako Irap nito sa pinsan. O di ba I told you she's bubbly? Yeah right, pero ayokong lapit ka ng lapit sa kanya. Bakit naman? Nagseselos ka. Asar ulit niya kay Marvin. Bro, ano ka ba, wala akong gusto kay Maybelline, kaya lang ako napalapit sa kanya dahil sayo, kung hindi ako gagawa ng paraan, tuluyan siyang mawawala sayo. Masyado kang torpe, hindi ka naman pangit, mas gwapo lang ako sayo. Tinaasan lang siya ng kilay ni Marvin, na ikinangiti naman ni Wallace. Kumusta pala siya? Sumeryoso naman ang itsura ni Marvin, at napansin ito ni Wallace. May problema. Yes, kanina kasi nanikip na naman yung dibdib niya, and I was scared. Ewan ko, iba yung pakiramdam ko, I need to talk to Dr. Ramirez. Sa tingin mo sasabihin sa'yo yun ni Dr. Ramirez? That was personal Marvin, at alam mo yun. Yes, I know, nag-aalala lang ako para kay Maybelline. Try to ask her bro, tumango lamang siya sa sinabi ni Wallace. JKPOV. Hindi ko maiwasang hindi mamiss si Maybelline. 3 araw ko na siyang hindi nakikita. Umuwi muna ako rito sa Batangas. Kung saan nakatira ang tita ko na kapatid ni mama. 1 linggo akong magbabakasyon dito. Lumayo muna ako, para kahit papano maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Narito ako sa tabing dagat at nakaupo, gustong-gusto ko ang amoy ng dagat, naaalala ko si Maybelline noong dinala ko siya sa may tabing dagat. At kitang-kita ko ang kanyang matatamis na ngiti. Ang dami kong naiisip na kung nagtapat kaya ako sa kanya, posible bang magustuhan niya ako? Kaso hindi una palang nararamdaman kung kaibigan lang talaga ang turing niya sakin. At hindi nahihigit pa dun. Kaya naman ayos lang sakin, basta nasa tabi ko lang siya. At naiiparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante sakin. Kaso mukhang mag-iiba na ang sitwasyon namin. Meron na siyang Marvin na mag-aalaga sa kanya, at lagi na sa tabi niya. Masaya ako para kay Maybelline, kasi sa mga oras na ito, alam kong masaya na rin siya. Sana pagbalik ko at makita siya, wala na ang sakit na nararamdaman ko. Ang hangad ko lang sa kanya ay ang kaligayahan niya. Hindi ko na malayang may luha na palang damaloy sa aking pisngi. Mahal na mahal kita Maybelline, sobrang mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo maging masaya ka lang, bulong ko sa aking isipan, at hindi ko na napigilan pang humagulgol. Excuse me po, nandyan po kaya si Doc Marvin sa opisina niya? Tanong ni Maybelline sa isang nurse. Dumaan muna si Maybelline sa ospital bago siya umuwi, gusto niya munang makita si Doc Marvin, at nagdala siya ng cake para dito. May surgery ngayon si Doc Marvin Miss hindi ko lang alam kung anong oras matatapos.
Ganun ba? Bakas kay Maybelline ang lungkot. Lumapit naman sa kanya ang isang lalaking nurse at binati siya. Siya yung nurse na nakipagkilala sa kanya noong nakaraan. Hi Maybelline, nakangiting bati niya sa dalaga. Ko pala Josh, ganting ngiti naman niya sa binata. Bakit ka pala nandito? Hinahanap ko kasi si Dr. Marvin kaso may surgery pa pala siya. May check-up ka ba sa kanya? Wala kasi Naramdaman na lang ni Maybelline na may humawak sa kanyang bewang, kaya napasinghap siya. Tiningala niya ito at nakita ang gwapong si Marvin na seryoso ang mukha, at nakatingin kay Josh. Kanina ka pa, malambing na baling niya kay Maybelline. Hindi naman kararating ko lang. Nahihiya naman siya, kasi nakatingin sa kanila ang mga nurse, pati na rin si Josh na kanina ay nakangiti, nawala lang nang makita niya si Marvin na nakapulupot ang braso sa kanyang bewang. Let's go, yaya ni Marvin at hinawakan siya nito sa kamay. Iyon pala ang girlfriend ni Doc Marvin no. Masayang turan ni Nurse Yvette. Ang cute naman niya, bagay sila. Sabi naman ni Nurse Gina, at naghajigikan naman sila, maliban kay Josh na tahimik lang na nakamasid sa papalayong sina Marvin at Maybelline. Namaligno na talaga ng tuluyan si Doc Marvin, sana lagi siyang namamaligno para laging good mood. Sabay tawa ni Nurse Gina. Ang saya nyo anong meron? Lapit ni Wallace sa dalawang nurse na nasa nurse station. Nakasuot pa ito ng scrub suit, at halatang kakatapos lang ng surgery niya. Naku Doc Wallace, nandyan kasi yung nagpamaligno kay Dr. Marvin. Kinikilig na baling ni Yvette kay Wallace. Talaga nandyan si Maybelline. Oo Doc Wallace, mukhang ang nagselos pa dito kay Josh, kasi kausap niya kanina Tumingin lang si Wallace kay Josh, na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Hinahanap lang niya kasi si Doc Marvin kanina, sagot ni Josh kay Wallace na hindi makatingin ng diretso. Ganun ba? Sige puntahan ko muna sila. Sige po Doc, sagot naman ng dalawang nurse. Nakasimangot naman si Marvin nang makapasok na sila ni Maybelline sa opisina nito. Naunang umupo si Marvin sa mahabang sofa, at tumabi naman si Maybelline kay Marvin. Ipinatong muna niya ang cake na dala niya sa center table, at hinarap si Marvin. May problema ba Doc Marvin? Hindi siya sinagot ni Marvin, at tinaasan lang siya nito ng kilay. Anong problema nito? May nagawa ba akong hindi niya gusto? Tanong ni Maybelline sa kanyang sarili. Galit ka ba? Mahinang saad niya kay Marvin. Tinitigan naman siya nito at nagsalita. Mukhang type ka nung Josh Halata namang may gusto sa'yo yun, naiinis niyang wika sa dalaga. Hindi ko naman siya gusto. Mabilis na sagot naman ni Maybelline. Sinong gusto mo? Hindi ka agad nakasagot si Maybelline, at tumingin muna sa ibang direksyon bago sumagot. Ikaw, nahihiya niyang sagot kay Marvin, na siya namang ikinangiti ng doktor. Sino nga ulit, hindi ko narinig Ikaw, hindi pa rin siya tumitingin kay Marvin. Now look at me babe and tell me. Bamantong hininga muna siya, at tinitigan si Marvin. Paulit-ulit naman gumaganti ka lang sa. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya, nang halikan siya ni Marvin at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Napapulupot na lang siya sa batok ni Marvin, at hindi na nagprotesta pa. Sa totoo lang kanina niya pa gustong halikan si Marvin, dahil na-miss niya ito, kahit nagkikita naman sila. Naghiwalay ang mga labi nila na kapwa hinihingal, at tinitigan siya ni Marvin at hinaplos ang kanyang pisngi. I miss you babe, malambing na wika ni Marvin. I miss you too. Hahalikan pa sana siya ni Marvin nang biglang bumukas ang pinto, at tinulak kaagad ni Maybelline palayo si Marvin sa kanya. Oh bro, sorry hindi ko alam busy pala kayo. Natatawang bungad ni Wallace, na nakatayo sa may pintuan. Pinamulahan naman si Maybelline, hindi niya inaasahan na makikita sila sa ganoong ayos ni Wallace. Wallace, hindi ka ba marunong kumatok? Inis na singhal ni Marvin sa kanyang pinsan. Ano ka ba Marvin, hindi naman talaga ako kumakatok. Kapag pumupunta ako dito sa opisina mo, sa susunod mag-lock ka na lalo na't may girlfriend ka na. Nanlaki ang mga mata ni Maybelline na tumingin kay Wallace, at kinindatan lamang siya nito. Napayuko na lamang siya dahil sa hiya. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Inis na baling niya sa kanyang pinsan. Naupo naman si Wallace sa kaharap na upuan nila, at palaipat-lipat ang tingin kay Maybelline at Marvin.
What, Wallace? Nothing, masaya lang ako sa inyong dalawa. At saka totoo ngang na maligno ka na, nangingiting wika ni Wallace. Ha, na maligno? Tak ang tanong ni Maybelline na hinarap si Wallace. Oo, Maybelline, na maligno ng pag-ibig. Sabay tawa naman nito. Samantalang si Marvin matalim na ang pinapukol nito sa kanyang pinsan. Bro, headlines ka sa nurse station. Ano na naman yun? Kakaiba na raw kinikilos mo, hindi ka na raw normal, hindi pa rin ito tumitigil sa kakatawa, kaya pati si Maybelline ay napapangiti na rin. Ano bang napapansin nila kay Dr. Marvin? Nakangiting tanong ni Maybelline kay Wallace. He knows how to smile, not a fake smile, but the real one, and binabati na niya yung mga nurse niya. Tinignan naman ni Maybelline si Marvin. Ibig sabihin hindi ka lang talaga sakin masungit. Hindi naman sa ganun, well I'm not used to it. Naging ganyan lang siya dahil sa'yo Maybelline. Shut up Wallace, mahinang saway nito sa pinsan. Nangingiti naman si Maybelline dahil isa pala siya sa dahilan, kung bakit hindi na siya nagsusungit. Ah, Doc Marvin dinalhan kita ng cake, kasi wala akong regalo sa'yo nung birthday mo. Sinong may sabi sa'yong wala kang regalo? Ikaw, ha? Tak ang tanong ni Maybelline. Ikaw lang sapat na. Saglit na tinitigan ni Maybelline si Marvin. Tumikim naman si Wallace, kaya napatingin silang dalawa sa kanya. Kailan ka pa naging ganyan ka-corny ha Dr. Marvin Mendez? Binato naman ni Marvin si Wallace ng throw pillow. Hindi bagay sa'yo bro. Natatawang turan niya. Walang ginawa si Wallace, kung hindi asarin ang kanyang pinsan. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na ha. Bili ni Marvin nang nasa labas na sila ng ospital. Opo Doc Marvin, nakanguso niyang sabi ni Maybelline. Maya-maya ay pumara na siya ng taxi, bago pa siya makasakay, ay hinalikan muna siya nito sa noo na ikinasinghap niya, hanggang ngayon kasi ay nahihiya pa siya kay Doc Marvin. Hanggang sa taxi ay hindi maalis ang kanyang ngiti sa mga labi. Lagi niyang sinasabi na sana hindi na matapos ang kanyang nararamdamang kaligayahan. Nagbabasa ako ng mga files ng pasyente ko dito sa aking opisina, nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito mula sa bulsa ng aking pantalon, nakita ko ang pangalan ni Mama sa screen, kaya naman napangiti ako. Tumayo ako sa aking swivel chair, at humarap sa bintana sa likod ng aking mesa, at sinagot ang tawag ni Mama. Hello Mom, masayang bati ko sa kabilang linya. Hello Marvin anak, kumusta ka na? Namiss ko ang boses ni Mama, it's been 1 month nang huli kaming mag-usap, at matagal na rin kaming hindi nagkikita ni Mama, simula nang umalis siya ng bahay. Panay tawag at video call lang kami. She's now in New York, at meron siyang business doon. Nagtayo siya ng butik at nagkaroon na rin ng branch sa iba't ibang lugar. I'm okay Mom. How are you? Kailan ka uuwi dito? I don't know iho, marami pa rin kasi akong inaasikaso dito eh. Iniisip mo ba si Dad kung bakit hindi ka pa umuuwi ng Pilipinas? Malungkot kong tugon sa aking ina. Narinig ko pa siyang bamantong hininga, bago siya muling nagsalita. Uuwi ako anak pero hindi ko pa alam kung kailan. Don't worry Mom, I understand. May gusto sana kong ipakilala sa'yo kapag nakauwi ka na. Sino iho? Girlfriend ba yan? May himig ng tuwa sa boses ni Mama. Napangiti naman ako. Yes Mom. Congrats anak, masaya ako para sa'yo. Thanks Mom, kaya umuwi ka na, para makilala mo na siya, nakangiti kong saad sa aking ina. I will iho, I miss you anak. I miss you too, you take care. Okay, yes anak, see you soon. I love you. I love you too anak. Pinatay ko na kagad ang tawag, at inilagay sa bulsa ko ang aking cellphone. Maya-maya ay naalala ko si Maybelline, kaya kinuha ko itong muli at dinial ang number niya. Ngunit hindi nito sinasagot, kaya naisip ko baka busy siya at tatawagan na lang siya mamaya. Maybelline POV. 5 araw na simula nang umalis si JK, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako tinatawagan. Huli pa kaming nag-usap ay noong tinawagan ko siya na nasa Batangas na pala siya. Pagkatapos noon ay hindi na niya ko tinawagan o tinext man lang. Nagbi-bake ako ng brownies ngayon, para kay Dr. Marvin, wala na kaming klase ngayon, kasi sem break na at may time akong makita si Doc Marvin. Nagring ang cellphone ko na nakapatong sa lamesa,
Dali-dali ko itong kinuha sa pag-aakalang si JK ang tumatawag, miss na miss ko na ang best friend ko. Pero nakita kong si kuya ang tumatawag, kaya sinagot ko kaagad. Hello kuya, nakangiti kong bungad sa kanya. Hi baby girl, kumusta ka na? Hindi ka ba pasaway kay Nana Luman? Umirap naman ako na animoy nakikita niya. Ano ako kuya bata para maging pasaway? Narinig ko pang tumawa si kuya. Siya nga pala maya-maya nandyan na rin ako, pauwi na ako ngayon. Talaga kuya, sigaw ko naman, dahil miss ko na rin si kuya. Yes baby girl, I'm on way. Okay kuya at may sasabihin din ako sa'yo mamaya. What is it? Mamaya na lang pag-uwi mo. Wag excited. Natatawa ko namang wika sa kanya. Alright, see you later baby girl. Okay kuya ingat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni kuya, ay hinanda ko na ang brownies na binake ko para kay Doc Marvin. At pag-uwi naman mamaya ni kuya ay sasabihin ko na sa kanya ang tungkol sa amin ni Doc Marvin, at paniguradong matutuwa siya. Nagsuot lang ako ng faded jeans at simpleng white shirt at sandals. Nagpaalam ako kay Nana Luman na aalis muna, at pupunta kay Doc Marvin. Alam na rin niya ang sami ni Doc Marvin, dahil naikwento ko na rin sa kanya, kaya naman tuwang-tuwa si Nana Luman nang malaman niya, at pag-uwi naman ni kuya ay sasabihin ko na rin sa kanya. Nasa ospital na ako at papunta sa opisina ni Doc Marvin, bit-bit ang binake kong brownies, excited na akong makita siya. Nakita ko namang medyo nakaawang ang pinto ni Doc Marvin, kaya hindi na ako nag-abala pang kumatok. Itutulak ko na sana ang pinto, nang marinig kong may kausap siya, kaya hindi muna ako pumasok, baka makaistorbo pa ako. Pero hindi ko kinaya ang narinig sa kanya. I miss you too. I love you. Iyan yung mga katagang narinig ko mula sa kanya. Sino yung kausap niya? May girlfriend siya. Siya ba yung nagpunta sa school noon? Hindi. Inamin niya sa akin na mahal niya ako, paanong? Mga katanungang pumapasok sa aking isipan. Hindi ko na nagawang pumasok pa, at nilisan na ang lugar na yon. Kaagad akong pumara ng taxi, at mabilis na sumakay, iyak ako ng iyak habang nasa biyahe, wala na akong pakialam kung kanina pa ako tinitignan ng driver. Sobrang sakit na nang nararamdaman ko. Mas mahal niya siguro yun. Nararamdaman ko na naman na kumikirot ang aking dibdib. Mabuti na lamang at nasa tapat na kami ng bahay. Bumaba ako ng taxi na sapo ng isang palad ko ang aking dibdib. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay, hindi ko makita si Nana Luman. Kinuha ko ang aking bag, at kukunin ko sana ang gamot ko, ngunit hindi ko na makayanan ang sakit, sobrang sakit na, ngayon ko lang naramdaman ito. Nana Luman, sigaw ko habang nakaluhod na ako sa sahig, ngunit wala pa ring Nana Luman ang lumalapit. Unti-unti na akong nawawalan ng lakas. Narinig ko naman ang pagbukas ng pinto, at sinigaw ang pangalan ko bago ako nawalan ng malay. Baby girl, Maybelline hold on please. We're near. Kinakabahang sabi ni Mazer sa kapatid, habang nagmamaneho at nasa likod si Maybelline na walang malay. Nakarating sila ng ospital, at mabilis niyang binuhat si Maybelline, tinulungan naman siya ng ibang nurse doon, na nakaabang na sa labas ng emergency, kaagad nilang pinasok ito sa loob. Nasa ER na sila nang pigilan siya ng isang nurse. Sir dito na lang po muna kayo, bawal pong pumasok. Please save my sister. I'm begging you please. Naiiyak na sabi ni Mazer. Don't worry sir magaling po ang doktor na titingin sa kanya. Pagkway umalis na rin sa harap niya ang nurse, na may pagmamadali. Nakaupo si Mazer sa isang mahabang upuan, at hinihintay na makalabas ang doktor, napasabunot na lang siya sa kanyang buhok, dahil sobra na siyang nag-aalala sa kanyang kapatid, hindi niya kakayanin kung pati ito ay mawala rin sa kanya. Ilang oras din ang lumipas, ay lumabas na rin ang doktor sa ER kaya napatayo na rin siya, at nilapitan niya ito kaagad. Doc how's my sister? May pag-aalalang tanong niya rito. Tinitigan siyang mabuti ng doktor bago ito nagsalita. To be honest Mr. Brillantes, saglit na hinto ang doktor sa kanyang sasabihin, at muling ibinaling ang tingin kay Mazer. Her condition is getting worse. Gulat na napahilamos ng mukha si Mazer, dahil sa sinabi ng doktor, at muling pamatak na naman ang kanyang mga luha. So, what am I going to do? She needs a heart transplant as soon as possible Mr. Brillantes.
Kailangan na nating makahanap ng donor sa lalong madaling panahon, dahil kung hindi na naituloy pa ng doktor ang muli pa nitong sasabihin, at napailing na lamang ito at tinapik siya nito sa kanyang balikat at umalis na. Naiwang nakatulala si Mazer, paano kung hindi kami makahanap ng donor? Paano na ang kapatid ko? Anong mangyayari sa kanya? Hindi ko kaya. Kasalukuyang nasa ER si Wallace, at palabas na sana dahil may tiningnan siyang pasyente, nang makita niyang nagkakagulo ang mga nurse, at nakita niyang tulak na ito ng maraming nurse at may doktor din. Nasulyapan niya pa kung sino ang nakahiga. Laking gulat niya nang makita si Maybelline. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa opisina ni Marvin, para ipaalam ang nangyari sa kasintahan. Marvin, sigaw ni Wallace, pagkabukas niya kaagad ng pintuan ng opisina ng pinsan. Hinihingal pa ito. What's wrong, Wallace? Si Maybelline. Marvin. What happened to her? Napatayo naman si Marvin sa kanyang kinauupuan. Dinala siya sa ER. Mabilis namang lumabas si Marvin ng opisina niya, para puntahan ang kasintahan. Nakita nito ang kuya ni Maybelline na tulala, at parang wala sa sarili, nilapitan niya ito kaagad. Hey Mazer, nabalitaan ko ang nangyari kay Maybelline, how is she? Hinihingal na tanong ni Dr. Marvin. She needs a heart transplant as soon as possible. Walang ganang sagot ni Mazer, at pabagsak na umupo sa upo ang bakal. Don't worry, makakahanap din tayo ng donor. Paano kung wala? Magtiwala ka lang, Mazer. Namayani ang saglit na katahimikan, at saka nagsalitang muli si Mazer. Dadalhin ko siya sa States the day after tomorrow, sinulyapan nitong muli si Dr. Marvin. Hindi niya malaman kung totoong ekspresyon ba ang kanyang nakikita dito. Gulat, lungkot, pagmamahal. So, ilalayo muna pala siya, malungkot at mahina niyang wika, nangunot ang noo ni Mazer. Nakatingala siya sa doktor na nasa harapan niya, at nakaupo naman si Mazer. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Well, tama ang nasa isip mo. Kailan pa? Saglit na hindi sumagot si Marvin. Hindi ko alam, naramdaman ko na lang siya basta noong time na wala na ako sa school. Actually she's my girlfriend now, tumangulang si Mazer. Magkausap kami kanina, at ang sabi niya may sasabihin daw siya sakin pag uwi ko, siguro yan na nga yung sasabihin niya. You want to see her? Tanong ni Mazer kay Marvin, na alam niyang kanina pa gustong makita ang kanyang kapatid. Pumunta sila sa private room, dahil nailipat na rin si Maybelline. Naka-oxygen ito at may dextrose rin. Mabilis na lumapit si Marvin sa kasintahan, at hinaplos nito ang buhok ni Maybelline, at dumako sa pisngi. Nahihirapan siyang makita ang kasintahan sa ganoong sitwasyon. Unti-unting namumuo ang kanyang luha sa mga mata, tumangala pa siya upang hindi ito bumagsak. Maya-maya ay dumating si Nana Luman, upang makita ang kanyang alaga, kasunod naman nito si Wallace. Mazer, iho, ano raw sabi ng doktor? Naluluhang turan ni Nana Luman, at hinawakan nito ang braso ni Mazer. She needs a heart transplant as soon as possible. Hindi na napigilan pang maiyak ni Nana Luman sa narinig kay Mazer, naaawa siya sa kanyang alaga, dahil ilang taon na rin niyang tinitiis ang kanyang sakit. Kanina okay pa siya bago umalis, masaya pa nga siya kanina, habang binibake yung brownies na ibibigay daw niya kay Doc Marvin. Napatingin naman kaagad si Marvin sa kinaroroonan nila Mazer at Nana Luman. Ibig sabihin pumunta siya kanina dito sa ospital. Ang tanong niya kay Nana Luman. Oo Doc Marvin, kaya nga nagtaka ako kanina na ang bilis niya makabalik, tapos yung nakita ko siya buhat-buhat na siya palabas ng bahay ni Mazer. Hindi ba kayo nagkita? Hindi po tinatawagan ko siya kanina, pero hindi niya sinasagot. Napatingin naman siya kay Wallace at Mazer, na nagtataka din. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pintuan ng kwarto, at si Wallace ang nagbukas, bumungad sa kanila ang kanilang tita Sabel, kaibigan ng mama nila. Tumawag ito kay Mazer at nabalitaan ang nangyari, kaya naman mabilis itong pumunta kaagad ng ospital. Mazer, iho. Niyakap niya si Mazer pagkakita rito. Kamusta na si Lynn? Napatingin naman si Marvin at Wallace sa babae, dahil tinawag nitong Lynn si Maybelline. Lynn, tanong niya sa kanyang isipan. She's getting worse, Tita Sabel, she needs a heart transplant, malungkot na sabi ni Mazer sa kanyang Tita Sabel.
Magdasal ka iho, magiging okay din si Lynn. Hindi na napigilan pang magtanong ni Marvin sa babaeng tumawag ng Lynn kay Maybelline. Para kasing may kutob siya na si Maybelline nga si Lynn. Excuse me po, what did you call to Maybelline? Nagtataka namang tinitigan ni Mazer si Marvin, na nakakunot ang noo. Bakit Dr. Marvin, may problema ba? I just want to confirm something. What did you call to Maybelline, ma'am? Tanong niya kay Isabel. Nagtataka man pero sinagot na rin niya. Lynn ang tawag ko sa kanya, simula noong bata pa lang siya. Kumabog naman bigla ang puso ni Marvin sa narinig. Iniisip niya na siya na nga si Lynn na matagal na niyang hinahanap. Mazer, alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Huminga muna ng malalim si Marvin, saka muling nagsalita. May picture ka ba ni Maybelline noong bata pa siya? Nasa tabi naman ni Marvin si Wallace, kaya binulungan ni Wallace si Marvin. You think siya si Lynn? Malakas ang kutob ko, Wallace, nakatingin pa rin siya kay Mazer. Kinuha naman ni Mazer ang kanyang cellphone sa bulsa. At hinanap ang picture ng kapatid noong bata pa lang. Buti na lang at may nakasave siyang isang picture nito na kasama siya. Inabot naman niya ito kay Marvin. Nanginginig na kinuha ni Marvin ang cellphone mula kay Mazer. Pumikit muna siya bago ito tingnan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita, hindi siya makapaniwala. Hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura ni Lynn noon, kahit na 15 taon na ang nakakaraan. Doon na siya tuluyang naluha. Siya si Lynn.